sa lahat. Sa pool sa dashcam ang disgrasyang sinapit ng isang jeep sa Antipolo, Rizal. Siksikan na sa daan ng mga sasakyan, pero ang jeep nakuha pang mag-counterflow. Nagdere-diretso siya hanggang sumabit sa mga concrete barrier. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Pagtugi sa puganting founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, patuloy. Mga Duterte, kinundena ang marahas umanong paghain ng arrest warrant laban sa pastor. Sinibak na alkalde ng Babantarlac na si Alice Go, posible raw gamitin ang pera para humiling ng political asylum sa ibang bansa ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. DOH bumuo na ng National Task Force para mapigilan ang pagkalat ng monkeypox virus. PNP nagdagdag ng mga checkpoint para mapigilan naman ang pagkalat ng African Swine Fever. PNP nagdagdag ng mga checkpoint para mapigilan naman ang pagkalat ng African Swine Fever. Mga bakasyonista nagsasa Baguio City ngayong long weekend. Pangalawang araw na ng pagtugis kay Apollo Kibuloy pero hindi pa rin natutunton ang puganteng pastor. Pero sa pag-iikot ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, ilang biktima umano ng human trafficking ang nasagip. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Labas-masok ang mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ilan lang yan sa mahigit 2,000 tauhan ng Philippine National Police na nakadeploy sa lugar. Layunin nilang matunton si Pastor Apollo Kibuloy para mahainan ng arrest warrant. Nahaharap siya sa mga kasong pang-aabuso at human trafficking. 2 araw nang naghahalugog ang kapulisan pero hindi pa rin nakikita maski anino ni Kibuloy. Ang ibang mga miyembro ng KOJC hindi mapigilang maging emosyonal matapos hindi napapasukin sa compound. Ayon sa simbahan ni Kibuloy, hindi bababa sa 18 miyembro ang nagtamo ng injuries. Isa ang kumpirmadong patay matapos atakihin sa puso habang isinasagawa ang pagsalakay. Sinabi naman ng PNP na 4 sa kanilang mga tauhan ang nagtamo rin ng mga sugat. Sana wala ng resistance in the sense na nag-usap na si RD and Attorney Turion kahapon sa madaling araw na pwede kaming mag-search sa loob. So, iwasan na lang po natin yung pag-resist para mas madali po yung trabaho namin. May nasagip ang mga otoridad na mga biktima umano ng human trafficking sa loob ng KOJC compound. 2, isang mother at isang anak na 20 years old. Sila po ay nagpa-rescue sa Philippine National Police at kaya po inassist natin ang DSWD sa pag-rescue sa kanila. Sa kabila niyan, pinag-iisipan na ng legal counsel ni Kibuloy na maghain ng reklamo laban sa mga pulis. Legally, there will be a time for reckoning, no? And we can always file appropriate pleadings in court. We can always do our job as lawyers. Kahapon, bumisita ang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa sa KOJC compound. Nakiusap siya sa kampo ni Kibuloy at kapulisan na daanin sa maayos na usapan ang issue. Sinabi rin niya na magsasagawa siya ng investigasyon sa Senado tungkol sa ginawang operasyon ng mga pulis. As to the numbers, I cannot, kahit na sobra-sobra, I cannot say na excessive. Ang importante dyan, kung anong ginagawa kahit na 10 tao lang yan, pero puro pang-abuso ginagawa, that's excessive. Pero kahit na ilang libo yan, kung walang ginawang masama, hindi na natin maki-question yung presensya nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5.
Maring kinundena ni Vice President Sara Duterte ang umano'y paggamit ng dahas sa paghahain ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman nanawagan sa mga pulis na huwag magpagamit sa pagpapatupad ng mga iligal na utos. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Mabilis na kinundena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang pagsalakay ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao kahapon. Ayon kay Duterte, ngayon lang napunta sa tragic state ang bansa. Hinuyurakan aniya ang karapatan ng mga tao at hindi sineseryoso ang batas. Nadungisan daw ang kamay ng pulisya dahil sa insidente na pinangunahan ng pinakamataas na opisyal ng pulis sa rehiyon na si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Panawagan ng dating Pangulo sa mga aniyay nananatiling disente at makabayang pulis, huwag nang magpagamit sa gobyerno, huwag maging mapang-abuso at bayolente sa pagpapatupad ng mga utos na iligal naman. Tanong pa ni Duterte paano na lang daw magagarantiya ng kasalukuyang administrasyon ang pangangalaga sa constitutional rights ng mga Pilipino kung ang mga pangunahing karapatan ay lantarang nilalabag. Kinondena rin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ang nangyari. Ayon kay VP Sara, hindi niya tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Pero hindi raw katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng miyembro ng KOJC. Hindi rin daw niya maiwasang matanong kung ang paggamit ba ng hindi pangkaraniwang puwersa ng mga pulis ay dahil sa ang akusado na si Kibuloy ay isang kilalang taga-suporta ng mga Duterte. Sa huli humingi ng tawad si VP Sara sa mga miyembro ng KOJC dahil hinikayat niya raw ang mga ito na iboto si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Para naman sa malapit din kay Kibuloy at mga Duterte na si Atty. Salvador Panelo, hindi lang nasayang ang pera ng taong bayan sa bigong operasyon dahil hindi naman naaresto si Kibuloy. Napahiya lang din daw ang mga pulis. Giit ni Panelo, dapat nang makialam si Pangulong Bongbong Marcos sa mga irregularidad na ginagawa ng mga pulis sa Davao. Mariin din kinundena ni Senator Amy Marcos ang nangyari. Hindi raw katanggap-tanggap ang labis na pagpapakita ng puwersa na nagdulot ng gulo at takot. Hinikayat niya ang mga pulis na maging mas maingat sa kanilang aksyon, pagtibayin ang kalayaan at laging isaalang-alang ang kaligtasan ng mamamayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Matapos makalabas ng bansa, posible raw humiling ng proteksyon laban sa umano'y political persecution si Alice Go. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, maaari siyang humiling ng political asylum sa ibang bansa. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Mahigit isang buwan nang wala sa Pilipinas ang sinibak na alkaldeng si Alice Go. Yan ay base sa impormasyong nakalap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon sa PAOK, nagpunta siya sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Matatanda ang nasa lookout bulletin ng Bureau of Immigration si Go. Pero naniniwala ang PAOK na nag-backload o gumamit ng private plane ang dating alkalde. Posible rin daw na humihiling na si Go ng political asylum sa ibang bansa. Ito ay karapatan ng isang dayuhan na mamuhay sa ibang bansa sa gitna ng political persecution. Dahil may pera ka, kaka-interest sila sa'yo, babayaran mo yung political asylum mo. Pero kung sa China, definitely hindi siya makakapunta. Mainit na rin daw si Go sa China dahil sa pagkakasangkot nito sa operasyon ng iligal na pogo. Una nang lumutang ang tangkang pagtawid ni Go sa tinatawag na Golden Triangle region. Ito ang mga bansang Myanmar, Laos, Cambodia at Thailand. It's trying to get into the Golden Triangle. Because the Guo family has business interests, gambling interests in Cambodia. Malabo naman daw na magpunta sa Amerika at Europa si Go dahil mayroong extradition treaty ang Pilipinas sa mga bansa roon. Ibig sabihin, madali siyang mahuhuli at maibabalik sa Pilipinas. Ayon sa PAOK, posibleng nananatili pa rin sa isang hotel sa Batam, Indonesia si Go. Nakahanda naman na ang mga otoridad sa lugar na arestuhin ng dating alkalde kapag siya'y namataan sa pampublikong lugar. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw nagpaparamdam si Go sa kanyang legal team. Kasi kung out of the country siya, gusto ko maging totoo siya sa akin. Kasi nga, para magawa ko kung anong susunod na hakbang, di ba? Kasi hindi ko naman siya pwedeng pigilin kung gusto niya lumabas, di ba? Sino ba ako? Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, sa pool sa video ang banggaan ng motorsiklo at bisikleta sa may kanto ng C2 Road. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu.
Duguan at hindi na makagalaw dahil sa sakit ng katawan ang rider na yan nang datnan ng mga rescuer sa may kanto ng Mel Lopez Boulevard at C2 Road sa Maynila. Humandusay ang rider matapos mabangga ang isang siklista mag-aalauna ng madaling araw. Sa di kalayuan, nakahiga rin sa kalsada ang siklista na namimilipit sa sakit. Sa CCTV footage na kuha sa lugar, makikita ang dalawang bisikleta na tumawid ng intersection. Pero ang rider, nagdire-diretso lang ng takbo at nabangga ang biktima. Agad sumaklolo ang mga nakakita sa aksidente. Ang lalaking motorcycle rider napuruhan at duguan sa banggaan. Pagdating ko sir, pareha sila nakaiga. Tapos yung isang lalaki, may severe bleeding na sa ilong niya. Tapos yung isa naman sir na babae, nakaiga naman, conscious naman parehas. Yung napuruhan sir, yung lalaki, medyo kumalat na kasi yung dugo sa kalsada eh. Ayon sa mga residente, madalas raw talagang aksidente dito sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard. Yan ay dahil bukod sa madilim na nga ang kalsada, marami ring mga driver ang pasaway pagdating sa batas trapiko. Napag-alamang taga Pasay City ang 51 anyos na lalaking rider. Ang babaeng siklista naman residente sa lugar. Matapos lapatan ng first aid ay isinugod kagad sa ospital ang rider at siklista. Kasalukuyan silang nagpapagaling ngayon. Paalala ng barangay sa mga bumabagtas sa kalsada tuwing 10 oras ng gabi. Yung mga nagdadaan, sana po dahan-dahan lang po sila, wag magmamadali. Dahil nakakatakot po, kagaya ngayon, yung nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Samantala, nagdagdag naman ng checkpoint ang PNP sa mga lugar na apektado ng African Swine Fever o ASF. Kasunod yan ang pagtaas ng kaso ng ASF sa Batangas na kasalukuyang nasa state of calamity. Nakapagtala na rin kasi ng mga kaso ng ASF sa Quezon Province at GMA Cavite. Layo ng mga checkpoint na pigilan ang pagkalat ng ASF at harangin ang mga magbabiyahe ng karneng baboy na di dumaan sa tamang pagsusuri. Samantala, dumating na sa bansa ang 10,000 doses ng ASF vaccine pero kailangan pang sumailalim sa pagsusuri ang mga baboy bago turukan. Kaya posibleng sa Setyembre pasimulan ang pagbabakuna. Ayon sa Department of Agriculture, isa sa mga itinuturong dahilan ng pagkalat ng ASF ang tag-ulan. Susunod, kita ng isang tindahan sa Angeles, Pampanga, nilimas ng magnanakaw. DOH bumuo na ng task force para tutukan ang monkeypox virus sa bansa. At traffic sa Baguio bumigat sa dami ng long weekend travelers. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa CCTV ang ilang insidente ng nakawan sa probinsya. Sa Pampanga, nilimas ng kawatan ang kita ng isang tindahan. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Kuha ang CCTV footage na ito sa loob ng isang tindahan sa Angeles, Pampanga, Huwebes ng gabi. Makikitang saglit na tatalikod ang tindera. Ilang segundo lang, biglang inabot ng isang lalaki ang laman ng kaha ng tindahan sabay takbo. Maririnig pa ang pagtili ng tindera, sa kanya hinabol ang kawatan. Sa isa pang anggulo, makikita ng malapitan ang ginawang pagtangay ng suspect na nakasuot ng bonnet at gray na long sleeve. Kwento ng tindera, bago mangyari ang pagnanakaw, ilang beses nang bumili sa kanya ang kawatan. Bumili po siya ng sigarilyo sa amin. Tapos, bumalik na naman po siya. Bumili na naman siya ng candy. Parang ulit-ulit po siya mabalik. Pagkatapos niya bumili, may namatyagan niya po ata ako. Sinubukan pa ng tindera na pigilan at habulin ng suspect pero hindi niya ito kinaya. Naghabulan po kami and nakuha ko po yung hit niya. Naghampasan pa po kami eh. Yung natulak niya po ako, doon po siya nakaalis. Nung nakatakas siya, kinuha ko rin agad yung susi ko, inabol ko rin siya sa motor po. Parang wala na yung takot eh. Parang naisip ko na lang na kailangan ko po makuha yung pera kasi yung para sa tindahan namin yun, puhunan din namin. Tapos pinagbabayad rin namin ng mga bills namin. Nasa 28,000 pesos ang natangay mula sa tindahan. Nakablatter na sa barangay ang salarin.
Patuloy ang isinasagawang CCTV backtracking para matukoy ang pagkakakilanlan ng kawatan. Sa Pagbilao, Quezon naman, sapul rin sa CCTV noong Biyernes ng madaling araw ang pagdaan ng lalaking iyan na nagnakaw naman ng cellphone at laptop. Nahagip rin ang pag-alis ng suspect palabas ng kalsada. Hindi makikita sa CCTV pero tangay-tangay na pala niya ang mga mamahaling gadget matapos looban ng isang bahay sa lugar. Kwento ng biktima na alimpungatan sila nang mapansin ng kanyang asawa na tila may taong umaaligid sa bahay nila. Doon na po ako na alarma. Sabi ko, hindi mo ako ginising. Then chinek ko na po yung iba kong gamit. At ang una ko pong naalala, yung laptop ko na ginagamit is wala na rin po doon sa katabi namin. Kaya sabi ko, possible na may pumasok po talagang tao. Hinala nila sa likod ng bahay dumaan ng suspect at posibleng sumuot sa bintana. Tinatayang nasa 80,000 pesos ang halaga ng natangay na laptop at cellphone ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Magkahiwalay na disgrasya ang nangyari sa Antipolo, Rizal kahapon. Ang isang jeep nga sapul pa sa video na nag-counterflow bago mang-araro ng mga sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Disgrasyang inabot ng truck dito habang binabaybay ang matarik na bahagi ng Roman Rojas Road sa Antipolo, Rizal. Base sa investigasyon ng mga pulis, biglang nawalan ng preno ang truck kaya't bumangga sa isang MPV. Dumiretso pa ito at bumangga sa isang sedan bago tuluyang sumalpok sa isang bahay. Agad doon tumugon yung grupo at agad po namin nakita yung mga tao na nasa loob ng sasakyan, yung bata. Nakuha na po ng ibang rescuer. 4 ang sugatan kasama ang driver ng truck, samantalang isang bata na 10 taong gulang ang nahagip at nadamay sa aksidente. Agad namang dinala ang bata sa ospital pero dineklara siyang dead on arrival. Ayon sa driver, pangalawang biyahe na niya yun at gagarayin na sana nang sa di inaasahan ay may isang motor na sumingit sa kanya. Sinubukan niyang pumreno ngunit hindi na ito kumakagat hanggang sa nangyari ng aksidente. Sa lahat po ng mga nasaktan kong pamilya na basta lahat po na sa damay po doon sa involved sa aksidente po na yun. Ako humingi po ng tawad sa kanila dahil hindi ko naman po sinasadya na ganun po ang mangyari. Nakakulong na ang suspect sa Antipolo Police Station habang hinintay ang kasong isasampa sa kanya. Pasado alas 5 naman kahapon nang makuna ng disgrasyang ito sa tapat ng isang mall sa Antipolo. Kahit pa traffic, nakuwang mag-counterflow ng isang jeep. Nagdire-diretso pa ito at bumangga sa mga concrete barrier bago sinalpok ang mga motorsiklo. Base sa investigasyon, papunta sa bayan ng minamaneho ni Roy Tron Franco nang mawalan ito ng preno. Dahil sa disgrasya, 7 ang sugatan at kinailangan pa silang dalhin sa ospital. Unang inaresto ang driver ng jeep pero nakalaya rin siya matapos makipag-areglo sa mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Isang task force na ang binuo ng Department of Health para pigilan ang outbreak ng Mpox sa Pilipinas. Sa anunsyo ni Health Secretary Ted Arbosa, kabilang sa mga kasama sa task force, sina infectious disease experts Dr. Edsel Salvania at Dr. Ron Jean Solante. Bukod sa pagbuo ng National Action Plan laban sa sakit, kabilang din sa misyon nila ang bigyan ng sapat na kaalaman ang publiko para makaiwas sa Mpox. Kaya naman bubuo sila ng espesyal na website kung saan pwedeng magpa-i-konsulta ang mga suspected cases at nakararanas ng sintomas ng Mpox. Kamakailan lang, isang lalaki ang nagpositibo sa Mpox. Patuloy na inaalam at binabantayan ang mga naging close contact niya. Sa City of Pines na Baguio, ang punta ng marami nating kapatid para magpalamig at mamasyal ngayong long weekend. Yun nga lang, bumigat ang traffic sa dami ng pumunta. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Busy sa pamamasyal ang pamilya ni Fet Wason ng aming abutan dito sa Baguio City. Dito nila piniling mag-relax at magbakasyon ngayong long weekend. Actually, celebration na rin kasi yung sister ko pumasa ng psychometrician exam, so licensure exam for psychometrician. And then the result kasi just came up. Yung lamig, hindi ganun kalamig kasi nga siguro maraming tao, but generally, okay pa rin naman, kahit ano pa rin, hindi pa rin ganun kainit compared with in Manila. Pero kahit meron silang sasakyan, minabuti na lang nilang mag-commute dahil sa mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. No need to worry about parking.
Kasi pag may own car, so kailangan maghanap pa kami ng parking. Unlike pag naka-city tour, so sunod-sunod na yung mga destination. Ang pamilya naman nila Marinette mula Nueva Vizcaya, sa Baguio rin pinili magpunta. Pero maging sila di nakaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko. Kanina dagsa ang mga turista sa ilang kilalang pasyalan sa lungsod. Sa Mines View Park, bumper-to-bumper ang traffic. Sa Damasio naman, dinagsa ang dancing fountain. Enjoy naman sa horseback riding ang ilang turista sa Ride Park. Dagsaan din ng mga turista at sasakyan sa Botanical Garden, pati na rin sa Burnham Park. Yun nga lang, bukod sa traffic ay problema rin ang paghahanap ng paradahan. Halos mag-iisang oras na mag-aintay eh. Oh, bakit daw? Paikot. Yung iba kasi full parking na. So nag-aantay namin lumalabas. Makakapasyal ka pa ba? Ay, wala na. Dito na lang. Diyan ka na lang. Pa-exit na rin mamaya eh. Pati ang ilang taxi driver, hindi na lang muna babiyahe dahil sa bigat ng daloy ng trapiko. Ayun nga lang pang baka mamaya po bumigat yung traffic natin. Mga bandang 11, ganyan. Diyan nagsisimula yung traffic eh. Pagka ganun po, pag medyo traffic medyo papahinga po tayo, pupunta tayo sa labas para doon na magbiyahe sa labas. Sa monitoring ng Baguio City Police Office kaninang tanghali, moderate hanggang heavy ang daloy ng trapiko sa mga kalsada sa lungsod. Aabot naman sa higit 300 mga pulis ang ipinakalat sa lungsod para magmando sa trapiko at magbigay seguridad sa publiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, bata sa India sumemplang at nasagasaan ng SUV. Netizens nanggigil sa pagpatay ni David kay Camille sa FPJ sa Batang Quiapo. At kilalanin ang lolang 2 dekada ng jeepney driver. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Hinabol at binangga ng China Coast Guard ang BRP Datu Sanday malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea kanina. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta at anong nangyayari dyan ngayon? Oo, Jester, 5 barko ng China Coast Guard ang sabay-sabay na binomban ng tubig ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR habang naglalayag patungong Escoda Shoal kanina. Kasabay niyan, ilang beses na direktang binangga ng Chinese vessels ang barko ng Pilipinas na nagtamo ng pinsala. Nagsimula sa gitgitan at habulan hanggang sa nagpang-abot ang barko ng BIFAR na BRP Datu Sanday. 6 na beses binangga ng China Coast Guard vessels at Chinese Maritime Militia ang barko ng BIFAR kung saan kami nakasakay ngayon. Nangyari yan sa gitna ng aming paglalayag patungong Escoda Shoal sa West Philippine Sea kanina lamang. Tinamaan sa parehong gilid at nguso ang BRP Datu Sanday. Ilan sa mga barko na humabol sa amin ay mga parehong barko rin ng China Jess na bumangga sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda halos 1 linggo na ang nakakalipas. Isang News 5 sa mga sakay ng barko ng BIFAR na nakakita mismo sa mapanganib na aksyon ng China. Nang papalapit na kami sa Escoda, dito na mas naging agresibo ang CCG. Jess, isa-isa nang winoter cannon ng Chinese vessels ang mas maliit na barko ng BIFAR. Umabot sa 5 CCG ang sabay-sabay at magkabilaan pa kung bombahin ng tubig ang BRP Datu Sanday. Jess, ito pa yung mas matindi, tumagal yan ng halos 1 oras. Basang-basa ang mga crew ng barko ng Pilipinas maging mga miyembro ng media. Pinasok din ng tubig ang barko kaya nabasa ang mga gamit. Mabuti naman at walang nasugatan na crew ng BIFAR. Yun nga lang, nagkasira-sira ang navigational at communication equipment ng aming sinasakyang barko. 70 nautical miles o 140 kilometers ang layo ng Escoda sa mainland Palawan, kaya pasok ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa ulat ng Chinese media, iginiit ng China Coast Guard na bahagi ng control measures nila at normal navigation missions ang panibagong insidente na nauwi sa banggaan at water cannon attack. Sinisisi rin ng China ang mas maliit na BIFAR vessel na nagsagawa umano ng dangerous maneuver sa mas malalaking barko nito. Maging mga mangingisda,
tinataboy din umano ng China sa Escoda. Nakausap natin ang ilan sa kanila gaya ni Tatay Punyong Lopez na mula pa sa Balayan, Batangas. 4 na araw daw ang biyahe nila patungong Escoda kaya naghihinayang siya na kaunti lang ang huli nila. Jess, kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong water cannon attack at pagbangga ng China sa barko ng Pilipinas. Sa isang pahayag, tinawag ng gobyerno ng Pilipinas na unprofessional, agresibo at iligal ang aksyon ng China. Samantala, bandang 3:00 kanina nang pinili ng BIFAR na wag nang ituloy ang aming biyahe patungong Escoda para sa kaligtasan ng crew. Kaya sa mga kapamilya, kaanak ng mga crew ng BRP Dato Sanday na kasama namin ngayon na naglalayag, ay wag po kayong mag-alala at nasa mabuti na po silang kalagayan. Hindi pa masabi ng BIFAR ang halaga ng pinsala sa BRP Dato Sanday. Isa sa ilalim pa kasi sa assessment ang barko. Jess, balik muna sa iyo. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Gio Robles. Patindi ng patindi ang bakbakan sa pagitan ng Hezbollah at Israeli forces. Kahapon, sunod-sunod na missile strikes ang pinakawalan ng Israel laban sa grupo. Pakay ng Israel na pasabugin ang mga missile launcher ng Hezbollah na nakatutok daw sa mga target nito sa Israel. Layon daw nilang wakasan ang banta sa Israel. Ayon sa kanilang commander, kasalukuyang nakatuon ang military operations ng Israel sa southern Lebanon. Pero di raw magdadalawang isip ang Israel na burahin ang anumang banta nasaan man ito. Patay ang isang batang babae matapos masagasaan sa Gujarat, India. Sa video, kitang nagbibisikleta ang bata nang bigla siyang sumemplang. Tiyempo namang dumating ang SUV, pero imbis na huminto, dumiretso ito at nasagasaan ang babae. Isinugod pa sa ospital ang bata pero idineklara na siyang dead on arrival. Inihahanda naman na ang reklamo laban sa nakasagasang driver. Kapapasok lang na balita, tukoy na ng pulisya ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Live mula sa Davao City. Nasa frontline na balita niyan si Bril Montalvo. Bril, anong latest dyan? Jess, katatapos lang nga ng isinagawang press conference dito sa headquarters ng Police Regional Office 11 dito sa Davao City. Mismong si Chief PNP General Romel Marbela ang nanguna dito kasama si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Jess, kanina ay natalakay sa press con itong ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. At sabi nga ni General Marbil ay nandoon lang sa loob ng KOJC compound sa buhangin ang pastor at ang dagdag pa ni General Marbil na ang nasa underground facility ng compound lang ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanging problema lang ngayon ng otoridad ay kung nasaan ang entrance ng nasabing underground facility doon nga sa loob ng KOJC compound. At kanina din, Jess, ay natalakay sa press conference itong ang nangyayaring human trafficking sa loob mismo ng KOJC compound. Kasi nga, kaninang madaling araw ay dalawang mga biktima umano ng human trafficking ang kanilang mga kapamilya ay pumunta sa police station dito sa Davao City Police Office upang magreklamo kasi nga ang kanilang pamilya ay nandoon nga sa loob ng KOJC compound. At sabi nga ay itong kanilang mga kapamilya ay gusto na nilang umuwi. Yung isang biktima is 21 years old na taga Samar at isang ina, itong 52 years old na taga Midsayap, North Cotabato, at dumulog dito ang kanilang kapamilya nga dito sa police station sa Davao City para
kunin ang kanilang kaanak doon sa loob ng KOJC at matagumpay namang nakuha nitong kanilang mga kaanak, itong 21 years old na lalaki at itong 52 years old na babae doon sa KOJC compound. At ngayon ay ayon sa otoridad ay posibleng madagdagan pa umano ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. At dagdag na rin ni General Torre ay anytime ay matutunton at makukuha na nila itong puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Jess. Maraming salamat, Bril Montalvo, live mula sa Davao City. Susunod, kilalanin si Super Lola na 2 dekada nang namamasada ng jeep para maitaguyod ang pamilya. At iba't ibang hayop nagsama-sama sa Animal Convention sa Pasay City. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Composure at magandang depensa, yan ang ipinamalas ng Signal HD Spikers para makapasok sa kanilang unang semi-finals sa 2024 Premier Volleyball League Reinforced Conference. Napigilan ng HD Spikers ang mainit na opensa ni Marina Tushova at ng Capital One Solar Spikers sa kanilang quarterfinal match 3-2 kagabi sa PhilOil Eco Oil Center. Nakuha ng Signal ang unang 2 set ng laro pero nagawang ma-extend ito ng Capital One sa 5th set. Salamat sa 50-point game ni Tushova. Ganun pa man, hindi naman nawala sa laro ang HD Spikers at naipanalo pa rin ang laban matapos ang game-winning block ni Jackie Acuña. Nanguna si MJ Perez para sa Signal na umiscore ng 34 points. Bukod sa Signal, nakapasok na rin sa semis ang wala pa ring talo na Akari Chargers matapos talunin ang Farm Fresh Foxies 3-1. Hindi man maganda ang simula, nagawa pa rin ng Akari na masungkit ang panalo sa pangunguna ni Trisha Tubu na nagtala ng 15 points. Pareho namang umiscore ng 12 points sina Lenny Murillo at Caitlin Veray. Sa Martes, gaganapin ang 2 natitirang quarterfinal matches. Maghaharap ang PLDT High Speed Hitters at ang Cherry Tigo Crossovers. Alas 4 ng hapon, susundan ito ng tapatang Creamline Cool Smashers at Petrogas Angels alas 6 ng gabi sa PhilOil Eco Oil Center pa rin. Sa basketball naman mga kapatid, 2 laban ng Group B ang bibida ngayon sa 2024 PBA Governors Cup. Nagsimula na ang laban sa pagitan ng Phoenix Super LPG Fuel Masters at ng NLEX Road Warriors. Hawak ngayon ng NLEX ang kalamangan 53-30 sa pagtatapos ng first half. Nangunguna ang kanilang import na si Mike Henry na meron ng 21 points at 8 rebounds. Habol ng Road Warriors ang kanilang ikalawang panalo habang unang panalo naman ang hinahanap ng Phoenix. Samantala, mamayang 7:30 PM ay maghaharap naman ang Blackwater Bossing at San Miguel Beermen. Mapanood yan ng live sa RPTV, sa PBA Rush at sa Pilipinas Live App. Tuluyan ng namaalam ang karakter na si Camille sa hit seryeng FPJ's Batang Quiapo. Sa episode nitong Biyernes, dinalaw ni David na ginagampanan ni Makoy De Leon ang kanyang ex-partner na si Camille na ginagampanan naman ni Yuki Takahashi sa ospital. Doon na tuluyang tinapos ni David ang buhay ni Camille. Na ospital si Camille matapos siyang saktan ni David sa araw ng kasal nito kay Catherine. Abangan ang mga susunod na eksena sa FPJ's Batang Quiapo, Lunes hanggang Biyernes dito sa TV5. Hindi hadlang ang edad at kasarian para sa isang taong nagsusumikap alang-alang sa kanyang pamilya. Yan ang pinatunayan ni Lola Mimi na 2 dekada nang namamasada ng jeep. Kilalanin ang tinaguriang Super Lola ng Valenzuela sa report ni Bea de Guzman. Isang panibagong araw na ulit. Lahat para sa taimtim na pagdarasal, humuhugot ng panibagong lakas ang 75 taong gulang na si Normina Makatiag o Lola Mimi. Maraming pong salamat, mahal na Ama, sa panibagong araw na ibinagkaloob ninyo sa akin.
Mag-isa na lamang sa bahay si Lola. Hiwalay na siya sa asawa. Ang kanyang 2 anak naman nasa Nueva Ecija para sa kanyang kapatid na may sakit. May Parkinson's disease si Lola pero di niya raw ito alintana. Ilang sandali pa, pagkatapos ng huling lagok ng kape, nag-aayos agad si Lola. Ito ang jeep ni Lola Mimi. Taong 1996 nang hulugan niya itong bilhin sa halagang 120,000 pesos. Nakatungtong hanggang 3rd year college si Lola sa kursong BS Sociology, pero kinailangan daw niyang tumigil para magsilbing breadwinner sa pamilya. Noon pa man, batak na si Lola Mimi sa trabaho. Marami na rin daw siyang sinubukang negosyo, pero hindi raw niya inakalang papasukin din niya ang pagiging jeepney driver noong 1998. Iniisip ko pagka hindi bumiyahe, nakatenga yung jeep. Kaya pinag-aralan ko paano ako makakapag-drive ng jeep. Mahirap mag-drive kasi lahat ng senses mo gumagana eh. Mahirap. Malaki raw ang pasasalamat ni Lola sa kanyang jeep dahil dito niya napagtapos ang mga anak. Hindi ba ikakaila ang tuwa ni Lola habang nasa Manibela? Nangingibabaw ito sa kabila ng init, pagod at ingay ng kalsada. Alay ko sa'yo aking ama, ay buong buhay ko. Ang ibang mga pasahero, di maiwasang bumilib din kay Lola. Nakakatuwa nga po eh. Kasi ngayon lang din ako nakakita ng babaeng driver. Tanda na po siya, tapos naghahanap buhay pa po siya, di ba? Kaya nakaka-proud po. Kumikita si Lola ng humigit kumulang 500 piso kada araw. Time check, mag-aalas 6 na ng hapon at nakaisang biyahe na si Lola Mimi. Hanggang alas 10 ng gabi ang biyahe ni Lola. At ganon, araw-araw. Ani Lola, ramdam niya ang mga pagbabago sa katawan habang siya'y tumatanda. Alam daw niyang may ilang nangangamba na rin para sa kanya. Kung hindi ko na kaya ko, sa akong hihinto, hindi na ako kailangan pagsabihin pa ng kahit sino. Sa ngayon, bukod sa nasusustentuhan ni Lola Mimi ang sariling pangangailangan, masaya siyang kahit papaano nakakapagtabi siya ng panggastos para sa mga apong nag-aaral pa at para sa ibang higit na nangangailangan ng tulong. Bea de Guzman, News 5. Okay, Nikki Andre, I'm sure naman pet lovers kayo. Oo naman, animal lover. Ikaw? Oo, Dog. si Booker, anak ko. Ako mas cat. Cat, oo. Sakto, kasi meron tayong story ngayon tungkol sa mga pet lovers. Gaya na lang nito at yakswak sa inyo itong Animal Convention sa Pasay. Yak namang mag-enjoy kayo dahil bida kasi rito yung mga pets, may mga kanya-kanyang tricks. Pasyalan natin yan kasama ni Faith Del Mundo. Samot-saring hayop ang bumida sa Animal Convention sa Pasay City. Hindi lang yan basta't mga pusa o aso ha, dahil pati yung mga hayop na minsan mo lang makita ay present din dito. Gaya na lang ng Mongolian Gerbil na parte ng rodent group of animals o yung mga hayop na kalahi ng daga. At ang civet cat na native lang sa tropical Asia at Africa. Ang manok na ito na isang American Silkie, hindi lang panabong dahil malademure and very mindful ang galawan sa kanyang floppy feathers. Spotted at agaw eksena din sa convention ang camel na yan. Siyempre, hindi mawawala ang mga reptile ng Animal Kingdom, gaya ng mga uri ng ahas, iguana at leopard gecko. Ang mga hayop na yan domesticated na raw at hindi galing sa wild. Yung mga pets namin dito, galing siya from iba-ibang countries and from mga legally registered farms. So mga captive bred po lahat ng animals namin. We never take animals from the wild and all of these are really for pets. Friendly sila and then talagang well socialized. So na-handle natin sila. So talaga pong safe na safe. Bukod sa pwede silang picturean, pwede rin silang bilhin. Gaya na lang ni Tito Abdul na nakahanap ng kanyang perfect pet sa nabiling ball python. Dog lover lang kasi talaga ako. Then I want to explore din. Then parang okay, sige, itry natin. Why not try something new naman this time? So ito, nag-try tayo. Bumili ako ng snake. Makakapa sa una eh. Sobrang nagustuhan ko. I was really amazed. Iba raw talaga kapag may alagang hayop dahil nakakatulong sila sa ating mental health. One of the benefit of course is stress reliever, di ba? After a long day of work, after mong mapagod or something like you want to settle down, to relax, technically parang it's like looking at a nature in a small package.
Kanya-kanya namang pasiklab ang mga pets sa animal show ng convention. Gaya na lang na nagtitinikling na aso. Ang ibong ito mas marunong pa nga magtapo ng basura. Isa sa nag-enjoy sa convention ang magkasintahan na ito. Perfect date raw lalo't kasama pa ang kanilang fur baby. Sobrang saya po kasi dahil sa baby namin to si Pocholo. Very relaxing din kasi syempre nakakita kami ng iba't ibang animals. Kaya sa mga gustong pumunta, pwede pa po kayong humabol ngayong araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nakakalimutan kasi ng mga tao na hindi lang cats and dogs ang Oo, pwedeng pets. Madaming pwede po. basta may papers at Oh, legal, yes, basta diba? legal. And safe. At alagaan niyo po parte ng pamilya. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.